Sa ngayon, nakakatanggap ng mga rape threats yung asawa niya. Binubuli yung kanyang anak sa eskwela. So, kailangan umaksyon talaga. Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa ating channel, Ang Biyahe e Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Punta tayo sa ating topic. Writ of habeas data petition ni Vic Soto, pinayagan ng korte. Itinakda ng korte ang petisyon para sa summary hearing sa January 15, 2025. 2 araw matapos maghain ng writ of habeas data petition ang kampo ni Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yap, lumabas na ang desisyon ng korte na pabor sa TV host comedian. Ngayong Huwebes, January 9, 2025, habang nagkakagulo ang media, kabilang na ang pep.ph, Philippine Entertainment Portal, na nag-cover sa paghahain ni Vic ng 19 counts of cyber-libel laban sa kontrobersyal na direktor, lumabas ang utos ng korte. Ibinaba ang utos mula sa sala ni Presiding Judge Lizzie Akyatan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205. Nakasaad sa order, sa harap ng korting ito ay may verified petition for writ of habeas data na inihain ng petitioner na si Marvic Vic Castelo Soto, na nagdarasal na ang korting ito ay maglabas ng writ of habeas data. Finding the petition sufficient in form and substance, let a writ of habeas data issue directing respondent Daryl Ray Spike B. Yap to submit a verified return of the writ within 5 days from receipt thereof in accordance with Section 10 of AM number 08116 SC. Itakda ang petition for summary hearing sa January 15, 2025 at 8:30 in the morning upang matukoy ang mga merito ng petisyon. Ang mga partido ay ipinag-uutos na iharap sa araw na iyon ang kani-kanilang ebidensya na nauukol sa petisyon. Magbigay ng kasangkapan sa respondente ng kopya ng kautusang ito na may kopya ng petisyon at mga annex nito, kaya iniutos. Lungsod ng Muntinlupa, January 9, 2025. Ipinaliwanag ng abogado ni Vic na si Attorney Buko de la Cruz ang nilalaman ng utos ng korte. Paliwanag niya, the writ was issued. So, yung hinihiling namin dun sa writ, granted. Ititigil po muna lahat ng mga postings, etc. In the meantime, pinapasagot siya, Daryl, dun sa aming reklamo. Ibig bang sabihin ito ay pinapa-take down ang lahat ng postings tungkol sa The Rapist of Pepsi Paloma movie? Paglilinaw ni De La Cruz, wala pa po yung kopya ng writ, order pa lang po yung hawak namin. Dun po sa writ, andun yung list kung ano yung mga bawal. Ano ang mensahe niya sa mga nagsishare o maaaring mag-share ng mga promotional material ng The Rapist of Pepsi Paloma ngayong may order na ang korte? Ayon sa legal counsel ni Vic, caution lang po sa lahat ng usapin. Tungkol sa usapin ng umano'y pelikula ng The Rapist of Pepsi Paloma ay subject na po ng paglilitis sa korte. At may utos na po ang korte na writ of habeas data na ito'y lumalabag sa karapatan ng ating kliyente kung kaya't pansamantala ay ginrant ang habeas data. Ibig sabihin ay tigilan muna natin ang pagpupost, pagsishare ng mga bagay na ito hanggang sa ito ay mapag-usapan sa hukuman. Dapat bang i-take down ang mga naunang post kaugnay ng teaser ng pelikula? Saad ng abogado, kasama po yun sa hinihintay namin sa writ, kasama sa hinihingi namin yun. At wala pa po kaming kopya ng writ, pinakautos ng korte. Hindi lamang daw ang movie teaser ang kasama sa habeas data petition nila, kundi pati ang buong pelikula. Habang isinusulat ang artikulong ito ay hinihintay na ang detalye ng writ kung nakasama nga ito. Ano bang final nating kaso, Atty.? 19 counts po ng cyber libel. Bakit po 19? 19 na beses po na nagpahayag o nagpost ng mapanirang imputation yung respondent, kaya po 19 counts. Bawat post na mapanira ay isang count. Sino po ang mga nirereklamo or kino-complain? Dito po sa criminal case, ang pinailan po natin ay si Mr. Daryl Yap. 19 counts of ano po, sir? Anong Cyber Cyber libel. libel po. sa package siya lang? Ang case po natin ay cyber libel, anyone who caused the publication. So siya po ang sinasabi namin nag-cause ng publication ng mga malicious and defamatory statements. Sir, how about yung mga nag-share na?
Merong hiwalay na kaso para doon. Yung po yung writ of habeas data na nauna na namin na i-file. Hinihintay na lang namin ang utos ng korte kung ito ay kinakatigan o hindi. Pero sa kasong kriminal, ang may kasong kriminal lang sa ngayon ay si Mr. Daryl Yap. Sir, ito po ba i-clarify lang namin? So, ito po yung social media post na sinasabi kong ni-rape. Yung teaser lang. Yes, yung teaser video ito. What about the film? Ano pag napalabas na? Pinalabas, tsaka natin siguro i-evaluate kung may probable cause, kung mayroong basihan para kasuhan. Sa ngayon, ang basihan ng kaso ay yung teaser video na ipinalabas. Attorney, may financial damages ba or paano po? Yes po, sa ilalim ng Cybercrime Act, po pwede pong humingi ng danyos ang nagrereklamo ng kasong kriminal. Kaya po kasama sa hinihingi ay ang moral damages, Magkano po? 20 million pesos. Attorney, kung halimbawa kung mapatunayang mali sila, ilang taon? May kulong ba to? Hintayin natin siguro sa korte no, na umabot ito at ang korte ang maghahatol ng pagkakulong. Meron po, may kulong. At ano yung prayer po ninyo? Ang prayer po sa criminal case ay ma-file po ito sa korte at makulong ang respondent sa criminal case po. Ako, may PRO po ba sa showing or anong hinihingi? Hindi po dito sa criminal case. Hiwalay pong kaso yung writ of habeas data and we will comment on that pag po lumabas na yung order ng korte. Pero hiniling nyo na po ng inyong Yes, kampo. meron pong hiwalay na kaso. O ipatigil the trailer, the showing? Lahat po ng paglabag sa privacy ng aming kliyente ay nais namin ipatigil. Kaya po sako po doon yung pagpapalabas ng anumang teaser video na sumasaklaw sa kanyang privacy nang walang consent ng aming kliyente. Attorney, sinabi ni Bossing wala daw nag-consult sa kanila o nagtanong man lang. Ano Yung doon? po ang basihan kung bakit nag-file kami ng writ of habeas data dahil walang consent. At sa ilalim ng ating Data Privacy Act, ang mga sensitive personal information, hindi mo pwedeng i-collect, i-process, i-share, i-disclose nang walang pahintulot ng data subject. Kaya yun po ang basihan ng reklamo. At yung nangyayari po ba kayo ng advance copy ng movie? Hindi, yung teaser video lang mismo ang aming basihan ng pagdidemanda. Attorney, when will we be knowing the verdict? Meron namang... We don't know yet kung kailan lalabas yung order ng korte. Sa ilalim ng rules, within 48 hours from the filing, maaari ng aksyonan ng korte ito. So ito ay na-file 2 days ago. 2 days ago. Dito din po? Dito rin po sa RTC. So hinihintay po namin anytime today or tomorrow, probably, or Monday. So Attorney, nalaman niyo ba kung anong production outfit yung... Vin Sentiments po ang kasama sa kinasuhan namin dun sa writ of habeas data. Sino po may-ari nun, sir? Si Daryl Yap. Attorney, anong sinasabi nito tungkol dun sa mga nag-share, ng mga teaser, nagpo-promote ng pelikula, damay sila sa Rito Habeas Nagkukomento, gano'n. Yes po, kasama po kasi ang paglabag sa karapatang pantao, hindi po pwedeng sabihin good faith. At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at pakisuportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.